Holy Week ay napaka-solemn. Amen po ba? Kasi sabi nila ay patay daw ang Diyos. Pero sa atin, dapat natin i-celebrate. Di ba tayo ay nagsa-celebrate ng ating mga kaarawan? Nagsa-celebrate tayo ng Christmas. Di ba? Ang Christmas ay kapanganakan ni Jesus. At ang Holy Week ay nandun po yung kamatayan at resurrection ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya open po. saan ba to? Dapat natin i-celebrate yung kamatayan ng Panginoon. Hindi dapat tayo solemn, dapat nag-rejoice tayo. Amen po ba? Amen. Kasi kung wala yung kamatayan ng Panginoon, asan kaya tayo? He already risen. Hindi po ba? Kaya dapat we will rejoice. Magsaya tayo dahil merong namatay para sa atin. Amen? Nakipag-exchange siya para sa atin. At ngayon pong gabi, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa cross. Ang celebration po ngayon ay patungkol sa Passover ng mga Jewish. Di po ba? Ano nga bang ibig sabihin ng Passover? Akin lang, papasadahan lang po ito. Alam naman natin ang ibig sabihin ng Passover. Di po ba? Ang Passover ay celebration ng mga Jewish sa paglalabas ng mga Israelita galing sa Ehipto. Kaya po ang pangalawang aklat ng Exodus, ang ibig sabihin doon ay paglabas. Amen. Paglabas mula sa Ehipto. At sa atin naman po ng mga Christian ay ang sineselebrate naman ay ang Holy Week. Amen. At para po sa iba, Holy Week is the most sacred week. Amen. Final week ng buhay ni Jesus. Nakapaloob dyan yung triumphal entry. Kaya sila mayroong palaspas. Amen. Magpapalaspas. Pangalawa yung pamatayan ng Panginoon. And then, ang pangatlo yung muling pagkabuhay ng Panginoon. At yun naman ay alam na natin dahil sa next week, ay ito pa rin yung ating pag-aaralan. Amen po ba? Yung bago namatay si Jesus, di ba ang mga namamatay? Ang malapit ng mamatay ay meron silang iniiwanan ng mga huling habilin. Last will and testament. At ang Panginoong Hesus ay meron din pong iniwanan para sa atin. At yun yung tinatawag na 7 last word. Kaya yung mga magse-7 last word dyan, sa next week, yung po original na naka-assign, ay kayo pa rin po yung mag-share. At si Kuya Edison ay nakagawa na, no? Nagawa na niya yung mga sunod-sunod na tatayo dito sa pulpit. Tinetrain ko po kayo para in the future, umuwi man tayo, ay marunong tayong tumayo sa unahan. Ayan po. This coming May, ano ba meron sa May? Mother's Day. Mother's Day. So, yung mga mothers, dalawang patatayon ko dito sa pulpit. Para, ano sabi natin dati kanina? The essence of the mother. Yun ang at dyan, tanda nyo, makalimutan ko yan. Yun ang ating topic. Kaya yung maa-assign, ngayon palang manalangin na, Lord, ano bang ibig sabihin ng the essence of the mother? Diba? Napaka-importante noon. At ako po yung pinakalas na tatayo, pinaka-conclusion. So, dala-dalawa ang gagawin natin hanggang sa dumating ang May. And then, by June, ay syempre Father's Day. So, fathers naman ang tatayo dito. Excited ba tayo? Amen! Amen, di ba? Para masanay tayo na masanay na tumayo, masanay tayo na masanay na humarap, at nang maranasan natin dito sa pulpito. Kapag tumatayo tayo sa pulpito, sa palagay ko wala nang kwentuhan dyan. Di ba? Kasi mararanasan nyo pag nandito kayo sa pulpito, at nakita nyo na meron nagkukwentuhan doon, distraction. Nawawala sa focus yung mga nandito po sa unahan. Amen? Kaya gusto kong ma-experience ninyo yung pagtayo dito sa pulpit. Kaya yung mga mothers dyan,
na ibibigay ng Panginoon kung sino yung tatayo, mag-pray na kayo kung kayo yun. Amen. Hihingin ko sa Panginoon kung sino yung karapat-dapat na tumayo rito para mag-share ng about sa mother. Hindi po lahat ay ating patatayuin dito. So, hihingin ko po sa Panginoon kung sino yung ilalagay niya na tumayo dito para mag-share ng about sa mother. Amen. Kaya kung meron pong hindi makatayo dito, hindi ko po yun. Ang Panginoon po ang pipili. Ang Banal na Espiritu ang pipili para tumayo dito. Ibig sabihin, merong first revelation ng Panginoon doon sa tatayo dito. Amen po ba? Yung patungkol doon sa 7 last word, may nag-message sa akin na sabi niya, ready ang kanyang outline, hindi naka-ready ang puso niya. Sabi ko sa kanya, huwag mong ipasa ang bola, i-shoot mo na. Kasi naka-ready na eh. Naka-ready na yung outline mo. Imposible hindi ka nag-pray. Of course, bago mo ginawa yan, nag-pray ka at may revelation ng Panginoon sa'yo. Hindi po ba, Ate Janet, Ate Mabel, yung mga nagpipits dito? Kapag tayo ay itinayo dito, di ba, nananalangin tayo, tumihingi tayo ng first revelation sa Panginoon. Kaya sabi ko, huwag mong sayangin. I-share mo sa amin para kami ay kumain din. Amen. Hindi yung laging akong tatayo dito. Meron mga first revelation ng Panginoon sa inyo. Kaya napaka-importante na meron tayong personal na devotion. Tapos lang kayo sa music, sa Sunday, atin dyan, pakiremind nyo kung nakakalimutan ko kasi meron kami so. Babalikan natin ulit, meron tayong tatlong natutunan doon sa unang chapter nung kay Ate Janet. I-apply natin yung pagtayo natin dito. Amen? Dapat tayo ay holy. Di po ba? Dapat maunawaan natin na hindi tao ang audience natin kung hindi ang Panginoon. At tatayo tayo dito, dapat tayo ay malinis. Sabi nakapasting tayo. Sa susunod sa Sunday, this coming Sunday, sino yung nag-share ng chapter 2 and chapter 3? Kailangan meron din kayong isi-share kung ano yung natutunan nyo doon sa itinuro ninyo. And then, i-encourage natin yung mga tumatayo dito na i-apply doon sa buhay ng mga musician. Amen? Dahil patungkol sa praise and worship ang inyong pinag-aralan. Pag tayo po'y nakatapos na, ang isusunod na ituturo ni Ate Janet is about sa devotion. Bakit importante ang prayer and devotion sa mga musician? Amen po ba? So, marami po tayong matututunan. Marami tayong mapapag-aralan. Salamat sa Panginoon dahil ang ating tatay ng Win Israel ay teacher. Amen. At ibababa sa atin yung mga itinuturo nila at natutunan nila. Amen po ba? Excited ba na tayo mag-aral? Amen. Hindi pa naman kayo lumago from Sunday to Saturday ay nag-aaral tayo. Baka naman pasok dito, labas dito sa isa, takpan na lang natin para ma-remain. Lagi natin basahin yung ating mga hands out para hindi natin makalimutan. Amen po ba? Yung mga importante, isulat natin and then i-apply natin pagtayo natin dito sa pulpito. Amen? Okay, tayo po dadako na sa ating pag-aaralan ngayong gabi. At dahil ngayon po ay Holy Week, ang ating pag-aaralan ay patungkol doon sa cross. Salamat na meron doon cross. Amen po ba? Alam nyo, ako sa akin yung revelation ng Panginoon. Si Judas ay nagpakamatay gamit ang puno kahoy, di po ba? Pero, ang Panginoon ay ginamit yung kahoy. Di ba? Ginawang cross para sa kabayaran ng kasalanan natin. Di ba? Napakagandang revelation yun. Na ginamit ang kaaway para madisib ang tao. Pero ginamit yun ng Panginoon, yung cross na yan, para tayo ay maligtas. Ma-redeem. Di po ba? Maligtas tayo. Napakabuti ng Panginoon. Nang dahil din yan sa cross. Kaya nag-bless po ako nung nagbigay si Brother Andrew ng cross at sabi niya sa akin, Ninang, anong kulay? Sabi ko, gusto ko kulay red. Diba? Dahil red yung tumapon doon sa cross, yung dugo ng Panginoon ay tumapon doon sa cross. Dahil sa iyo at dahil sa akin. Amen? So, ang ganda po ng ating topic ngayon. The cross is the cure for
Grabe, ano? Ang ganda ng topic. Yung daw cross, ang kagalingan doon sa cancer na tinatawag na kasalanan. Excited ba tayo? Marami tayong mga sakit at karamdaman. Di po ba? Pag masakit ang ulo natin, hahanapin natin ay akamol. Masakit ang tiyan natin, may kanya-kanyang gamot sa lahat ng sakit at karamdaman na nararamdaman natin. Pero isa lamang pala ang cure sa lahat ng sakit na yan. Yun lamang daw cross. Napaka-powerful kung tayo maniniwala dito sa cross na ito. Hindi yung physical na cross, kundi yung cross kung saan ang Panginoong Hesus ay ipinako. At nang ipinako ang Panginoong Hesus doon sa cross, kasama ang lahat ng ating kasalanan. Kasama ang lahat ng ating karamdaman. Kasama ang lahat ng ating kahihiyan. Amen? Di ba? Napakabuti ng Lord. Kinuha na niya lahat. Ano pang matitira sa atin? Wala na. Kaya sabi niya nga, it is finished. Tapos na. Tinapos na niya doon sa cross. Amen? The cross is the cure for cancer of sin. Kaya po, napakaganda ng binasa natin kanina. Sabi niya doon sa chapter 10, verse 1 to 18. Ulitin niya natin basahin. Nagsilang naman ang aking sermon ngayong gabi dahil 3 lang puntos ang aking ibinigay sa 18 verse na babasahin natin ngayong gabi. At muni-munihin natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Sabi niya, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Kuya, pakiuna sa verse 1. Maganda kayo sa sa kailan ng discipleship ulit natin? Sa Thursday. Memory verse. At saka yung ating 10 Commandment. Ayun ang nakasulat na doon yung 10 Commandment. Kopyahin nyo, picturean nyo. Para isa-isahin. Open cam. Open cam tayo sa Thursday. Okay, sabi dito, sabay-sabay po natin basahin. Ang kautusan ay alino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. So, sabi niya, ang kautusan daw ay hindi daw yun nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng mga handog. Number 2, verse 2. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Di ba napakaliwanag? Kung napatawad na raw ang ating mga kasalanan, di ba yung mga lumalapit, sila lumalapit sa Diyos? Tayo, di ba? Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos, tayo yun. Sa pamamagitan ng ganung handog, wala na silang aalalahanin patungkol sa kanilang mga kasalanan. Hindi na tayo mag-aalala na tayo makasalanan pa. Kung minsan, kung tayo nananalaman kung makasalanan ako. Diba? Ang liwanag ko, wala nang aalalahanin patungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Wala nang alay. Amen? Number 3. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Diba? Nung dahil dyan sa mga alay na yan, nare-remind yung kasalanan. Actually, hindi nawawala ang kasalanan, natatabunan lang. 4. Diba? Yung daw mga alay ay hindi, yung mga alay na dugo ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Parang, kagaya ng ating pag-aaralan ngayon, cure nga eh. Kumbaga, masakit yung sugat mo, tatapalan mo lang ng band-aid. Pero hindi gumagaling. Amen. 5 and 6, dahil dyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo
Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Grabe, ang ganda-ganda nung verse 5 and 6, di po ba? Verse 7. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o pinalugdan ang mga ari at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya ginugtok, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis na nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ang handog ni Kristo. Yung sugat na, sabi niya, ako na, eto na, ako na yung cure. Sabi niya doon, di ba? Ako na yung magpapagaling ng inyong mga sakit at karamdaman. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Kristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho din mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. No? Ang liwanag doon, no? Yung mga handog na ginagawa ng mga Israelita ay hindi rin nakakapawi ng kasalanan. Amen? Ngunit si Kristo ay isang lamang na handog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nagpapatuturin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Grabe, anong pangako ng Panginoon sa atin? Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasalanan. Grabe! Hallelujah! Sabi niya, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Di ba napakaganda? Ang sarap pakinggan ng mga pangako ng Panginoon dahil para sa atin. Kaya dapat mag-arise yung ating pananampalataya. Pananampalatayanan na natin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, past, present, and future. Imaginin mo yun, hindi pa tayo nagkakasala. Bayad na. Amen? Hindi pa tayo nagkakasakit. Pinagaling na tayo ng Panginoon. Hindi pa tayo nagkukulang. Pinuno na tayo ng Panginoon. Amen? Diba? God is really good. Ganun kabuti ang Panginoon. Do you think hindi ka nakikita ng Lord? Anong sitwasyon meron ka? Nakikita ka ng Panginoon, nakatingin siya sa iyo. Meron ka lang na kailangang gawin. Amen? Magpapansin tayo sa Panginoon. Amen. Kagaya ng Panginoong Isus, nagpapansin siya ng gusto. Grabe. Di po ba? Ano sabi niya? Sinunod niya ang kalooban ng Panginoon. Yun ang dapat nating gawin para mapansin tayo ng Panginoon. Gusto niyo ba mapansin ng Lord? Gusto niyo ba ng pagpapala? Amen. Basahin natin ang Revelation at maunawaan natin ang ibig sabihin ng Amen. Amen? Kapag daw Amen, binabanggit natin ang pangalan ng Panginoon. Seryado, umaagree tayo sa Kanya. Kaya pag tayo may naririnig na mag-amin tayo. Amen? So kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayong gabi, i-claim natin na dahil dyan sa cross ay meron ng cure. Amen. Sa dalingan. Amen. Okay, sabi dito, the cross is the cure. Naniniwala ba tayo na yung cross ang kagalingan? Amen. Hindi ba? Sabi niya, sabi niya po rito, ang cross daw ang kagalingan. Number 1, sabi niya, meron po tayong pag-aaralang tatlong puntos.
Kung ang cross ang kagalingan sa cancer ng kasalanan, merong diba ang doktor, bago niya ma-find out ang sakit ng isang tao pag nagpa-check up ka, chine-check up kang lahat, di ba? Tapos nadadiagnose tayo kung anong klaseng sakit meron tayo. Di po ba? Hindi ka agad sinasabi ng doktor, oh, may cancer ka. Hindi ka agad ganon. Marami pang check ang ginagawa niya sa atin for the diagnosis of our condition. At ganon din daw po ang kasulatan. Ganon din daw po ang law. Ang law, sabi niya, is only a shadow of the good things that are coming. Not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly, year after year, make perfect those who draw near to worship. Yun daw pong kasulatan ang nagdadiagnose kung anong condition meron tayo. Amen. Yun pong yun pong law ang nagdadiagnose kung anong sakit meron tayo. Nakikita doon sa law ang kasalanan. Amen po ba? Sabi po doon, sinisiyasat ng cross ang kalagayan ng mga nanlalamig nating puso. Dahil yung cold heart o yung maligamgam na puso, kagaya ng pag-aralan natin ng nakaraan, yun ay kasalanan. Doon nagsisimula yung cancer. Amen? Doon sa pagiging cold natin, akala lang natin na tayo ay on fire. Kaya nga lagi sinasabi sa amin ni Pastor Ferdinand, nag-aaral kami ng WISL, na sabi niya, hindi ka backslider, but yung espiritu mo backslider. Amen? Kapag tayo hindi on fire sa Panginoon, hindi tayo on fire sa lahat ng ipinapagawa sa atin ng Panginoon, backslider ang tawag sa atin. Amen po ba? Sabi po ni, hindi na ba yung napakinggan kong preacher si Peter Tanche yata, ang sabi niya, sa pagbabasa daw natin ng Bible, sabi niya, kailangan ay hingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng kagutuman. Why? Dahil ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Kasi kung hindi natin hihingin ang kagutuman na magbasa ng salita ng Diyos, walang excitement. Magbabasa lang tayo, tapos nakalimutan na natin. Ano po ba? Huwag natin pilitin yung sarili natin kung hindi natin hihilingin na magkaroon tayo ng kagutuman. Di ba pagka tayo gutom na gutom, tayo pakaalam, kakain na kagad tayo. Ganun. Pagdating natin, makita lang natin yung Bible, magbabasa kagad tayo ng Bible kasi gutom na gutom tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi dito, sinisiyasat daw ng cross ang kalagayan ng nalalamig nating puso. Diba? Grabe, no? Hindi lang pala yung cross na ganyan, no? Nakikita mo, ang dami natin nakikita cross. Alam ba natin kung anong ibig sabihin ng cross? Nagre-rema ba sa puso natin ang kahalagahan ng cross na ito sa tuwing makikita natin? Dapat magrema sa atin kung anong ibig sabihin ng cross na yan. Bakit merong cross? Amen po ba? Ano pa raw? Dito raw nagmumula ang mga panaghoy at takot, kalungkutan at frustration. Ito naman, di ba? Sa puso natin nagsisimula lahat. Andun lahat. Kaya nga yung puso natin, punong-puno yan ng basura. Kaya sasabihin natin na tumingin tayo ay yung nararamdaman natin mula sa puso. Tanda natin, ang puso ay deceiver, manluloko. Di po ba? Kaya dapat malaman natin yung tama at yung mali. Kung minsan ipagpipilitan pa, hindi nga pwede dahil may asawa yung isa, tapos ikaw naman ay biyuda, sabihin, hiwalay naman eh. Di ba? Nagkakaroon pa ng nangangatwiran ka. So sa puso, ang puso po ay receiver. At ang pagtugon natin sa diagnosis na ito ay ang patuloy na pananalangin. Kailangan magpatuloy tayo para matugunan natin itong diagnosis na kondisyon ng ating mga puso. Manalangin tayo, huwag tayong titigil. Kahit na
pakiramdam natin ay nalalamig tayo o parang wala tayong ganang manalangin, pray more, 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 more. As long as nakakaramdam ka na ayaw mo manalangin, doon masigit kang manalangin. Amen? Kasi hinaharangan ng kaaway na hindi ka manalangin dahil powerful yung prayer mo na yun. Amen po ba? At patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong magbasa ng Biblia. Ilagay natin sa ating mga puso at isipan tayo ay pinalaya na sa kasalanan. Kung minsan andun pa rin tayo sa sulok at nagmumukmok, ay, hindi pa ako magaling dito sa cancer ng kasalanan. Hindi natin alam na tayo pinalaya na ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Di po ba? Kaya dapat tayo nagbabasa ng Bible para alam natin kung ano na ba ang nangyayari sa buhay natin. Tandaan po natin, sabi sa Romans 8 chapter 1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na lang kahatulang parusa. Yung lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Jesus. Amen? Sabi niya, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay, dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pinalaya na tayo, di ba? Hallelujah, napakabuti ng Panginoon. Hindi na natin kailangan pumunta dun sa bundok para mag-alay ng mga handog, manguha, manghuli ng mga maya, hindi mo alam kung paano muhulihin yung maya. Bumili ng kambing o nung kung ano pa man para lamang maghandog. Napakasimple lamang ang hinihingi ng Panginoon. Di ba? Ano sabi sa 1 John 1:9? Sinong nakakasaulo ng 1 John 1:9? Basahin ko. Hindi nyo sa ulo. 1:9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Di mo ba? Simple din natin kailangan mag-offer pa ng mga kung ano-anong handog. Napakaluwanag ang sinasabi doon sa 1 John 1:9. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Siya'y tapat na patatawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Number 2. Ano pa raw po yung number 2? Sabi na. Yan. Ang ganda-ganda niya, di ba? The cross is the cure for cancer of sin. Sabi niya. Anong kailangan natin gawin? Sabi niya, the strong medicine needed for our cure. Di ba sa mga cancer, ang kailangan yung matinding gamot. Chemotherapy, kailangan ng chemotherapy. O kaya naman, radiation, kailangan ng radiation. Or kailangan ng operasyon. Kapag ka sa breast cancer, kung tatanggalin yung breast mo, di ba? Or irradiation ka and then ikikimo ka para lamang madugtungan ng iyong buhay. Strong medicine. Ang kailangan daw doon sa cancer of sin. Ano daw yung strong medicine na yan? Sabi niya, therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not deserve, but, diba? A body you prepared for me. Yun lang daw yung pinaka-strong medicine na kailangan para daw gumaling yung cancer na kasalanan. Yun daw yung katawan na inihanda ng Panginoon. Sino yun? Jesus. Saan siya inihanda? Sa cross. Diba? Yun yung kanyang higaan, oh. Nakadipa siya doon. Tayo nandun sa higaan ng kama ng karamdaman. Ang Panginoong Isus, pinagtagumpayan na niya na iyon. Kung hindi tayo makakaroon ng sakit, di natin mararamdaman na si Jesus ay Diyos ng kagalingan.
Kaya kapag tayo may sakit, Lord, salamat na yung kung mapapatunayan kung ikaw ay talagang Diyos na magagamot. Amen? Hindi po ba? Kung hindi tayo magkakasakit, hindi natin mararanasan, naririnig lang natin, o si Jesus nagpagaling ng may sakit. Pero kung tayo mismo ang makaranas, dahil ilang beses ko pong naranasan ang kagalingan. Amen po ba? Naranasan ko na ipasok na ako doon sa operating room, sabi ng doktor, ano ko operahan ko sa'yo? Walang makita ang doktor doon sa loob ng aking tiyan. Nung operahan ako, sabi ko sa kanya, nandyan nakasulat lahat doon sa papel na binigay ko sa iyo. Pinasok mo na ako doon sa operating room, di mo pa yata nababasa yung ano. Sabi, alam ko, I know. Ano nakasulat dito? Pero wala akong makita. Malaki na po yung ano ko sa loob ng aking bituka ay malaki na, yung bukol ay malaki na. Pagdating doon sa ano, mga sa operating room na ako dahil kailangan tanggalin, wala namang makita yung doktor. Di po ba? Natunaw. Amen? Di ba kung matatandaan natin nung bago pa lamang ang 24/7, si Sister Cathy, malaki yung kanyang tumor dito sa ulo, di ba? Pero through prayer and faith, sabi ko sa kanya, ilaban mo, magpatawad ka, doon mo umpisahan. Kasi hanggang hindi tayo nagpapatawad, hindi maririnig ng Diyos ang ating panalangin. Kasi napakaliwanag ng sinabi sa Isaiah 59:2, hindi daw marinig ng Diyos ang ating panalangin. Bakit? Doon sa kasalanan na ginagawa natin. Amen po ba? At napakaliwanag na sinabi sa Matthew, kung gaano kalaki ang pagpapatawad na ibinigay mo sa nagkasala sa iyo, ganun lang din kalaki ang pagpapatawad na ibibigay sa iyo ng Diyos. Parang timbangan, ano? Titimbangin. Kapag kaganyan ka, medyo magaan ka, di magaan lang din ang ano sa'yo. Diba? Napaka-fair ng Panginoon. Kaya dapat maunawaan natin. Bakit kalimitan? Meron pa akong pinag-pray noon na meron siyang sakit sa lalamunan, may cancer sa lalamunan. At nung pinuntahan ko, pinag-pray ko siya, hinilad ako ng Lord yung sabi ko sa kanya, Kuya, hindi kita kilala. Pero kailangan mo patawarin mo yung mga bayaw mo. Hindi ko makilala siya kung sino yung ano. Umiyak siya nang umiyak sa akin. Dahil sabi niya, ganito ay kinuwento niya yung ano. Alam niyo, tumagal pa yung kanyang buhay. Pero namatay din siya. Pero at least, I think 15 years pa ang itinagal ng kanyang buhay. Bago siya namatay. Grabe, di ba? Kasi nung pinuntahan ko siya, naglit pa ni Karen eh. Ano, 2 years old pa lang yata, bago pa lang ako mana ng present, kainitan, di ba? Pag nag-pray tayo, magkainitan tayo, talaga yung faith natin, matitindi eh. Di ba? At matagal pa itinagal ng kanyang buhay. Ang susi lamang, magpatawad tayo. Una, patawarin natin yung sarili natin. Kasi marami tayong nai-release sa mga sarili natin na mga salita na hindi angkop o hindi nakakalugod sa Panginoon. Kung minsan pagad-tagal tayo, magklaseng buhay to. Ayoko nang mabuhay. Kasama mo lang yan na nagbibigay siya ng sakit ng ulo, ayaw mo nang mabuhay. Bakit? Nabuhay ka ba? Nang pinanganakan, andyan na yung asawa mo? Wala, ang kasama mo, ang Lord unang-una. Dahil ang sabi, binabantayan ka sa loob ng sinapupunan ng iyong ina. Amen? Pangalawa ang iyong ina, hindi siya natutulog. 24 hours kanyang binabantayan pagkatapos yung asawa mo. Bibigyan ka sa kitang ulo, give up ka na kaagad. Eh paano naman yung mga nakapaligid sa iyo? Paano naman yung ipinapagawa sa iyo ng Lord, di mo pa nagagawa, give up ka na. Diba? Hayaan mo yan, sabi. Okay, Ate Janet, etong cellphone sa'yo na ha? Eh, nag-ring. Kung Ate Janet, baka sa akin yan. Yung ibinigay mo, kahit mag-ring yan ang mag-ring at kung ano man ang dumating dyan, wala kang pakialam. Kasi ibinigay mo na itong cellphone na to sa kanya, siya nang may-ari. Ang nangyayari sa atin, binabawi natin. Kaya to Lord, hindi magkaroon ng cure. Hindi makakilos at Lord. Konting sakit lamang. Pag may naramdaman tayong sakit, di ba? Sakit-sakit. Ang dami na kagad reklamo sa buhay. Lord, bakit ako? Eh bakit hindi mo sa Lord, salamat! Pinapalanas mo sa akin ang lahat ng ito dahil may miracle kami niyanda para sa akin. Amen. Amen po ba? Kasi
tayo dadaan sa mga pagsubok ng buhay, hindi tayo magiging matatag. Amen? Nasusubok ang foundation ng ating pananampalataya dyan sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Ngayon po ba? Lahat ng problema natin, ibigay natin sa Panginoon. Alam nyo, hindi ako magsasawang mag-share about sa aking bunso. Witness, lagi akong pinapangaralan ni Ate Janet noon sa tuwing ako yung mag-share sa kanya. Pastora, tingnan mo yung magandang gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Nagulat ako kasi yung kapatid ko nandito sa bahay, magkabali silang dalawa. At nagkukwento, sabi ng kapatid ko, nagkukwento ako sa kanya. You know, tita, before I am very toxic. Grabe yung word niya. Toxic, sabi niya. I am toxic, sabi niya. Hindi ko nararamdaman ang awa sa mami ko sa lahat ng ginagawa ko. Sabi niya. Pero ngayon, sabi niya, may care na ako sa mami ko. Alam niya, tuwing magkakaroon na si Rena, nakatawa na kagad, Mami, ano ka, nandiyan ka pa sa loob ng shelter? Sabi niya, be sure, ha? Be sure, you are inside the shelter, sabi niya. Di ba? Kung hindi siya dumaan sa mga ganong pagsubok, wala siyang matotoo, hindi niya makikita na toxic pala yung ginagawa niya. Di po ba? Hindi niya mararamdaman, hindi niya mararamdaman yung pagmamahal niya sa akin bilang isang ina, di ba? At kagaya din po ni Karen, sabi po niya doon sa kanyang amo, magpasalamat ka dahil lumaki ka na meron kang mga magulang na marunong sa libro. Ako, sabi niya, lumaki ako, simula pa ng pagkapanganak ko, sariling sikap ko na. Why? Because my parents don't know how to speak Hebrew. Kung meron kami homework sa school, di naman nila ako matuwa dahil di marunong bumasa. Sabi niya, at the age of 7, marunong na ako mag-travel sa bus mula sa school hanggang doon sa bahay namin. Pero, nakatulong sa akin ng malaki yun para matuto akong tumayo sa sarili kong paa. Naging matatag ako sa mga pagsubok, sabi niya. Diba? Yung mga dumarating sa ating pagsubok, ay may paggagamitan ng Panginoon. Amen po ba? Lagi natin tatandaan, sabi niya, anong cure sa cancer? Kailangan ng strong medicine para gumaling yung cancer ng kasalanan. Kasi yung kasalanan ang siyang yung sa Tagalog sa amin ay uukok yung ano. Di ba kapag meron tayong diabetes, alam niyo po ang diabetes? Unti-unting kinakain ng sugar yung ating mga laman. Yes, alam niyo meron po ako naging kaibigan na meron siyang diabetes. Nung lumala na po yung diabetes niya, ayaw niya nang siya hahawakan. Kasi masakit daw yung laman niya. Parang natatanggal na, may balat, pero yung loob niya, wala na. O, bulok na yung loob. Kaya nung malala na, ayaw niya kasi siya hahawakan dahil masakit ang buong niyang katawan. At yun ang kailangan ng cure. Di po ba? Pero hindi nakita ang cure doon. Hindi nila nakuha. Mamatay man itong ating physical body na ito. Kung tinanggap mo ang Panginoon Jesus sa panahon na ikaw ay may sakit, di ka man gumaling sa sakit mo physically, but spiritually ikaw ay gumaling. Amen. Dahil yun ang unang pinagaling ng Panginoon nung tayo ay naligtas. Nung siya ay dumipad doon sa cross. Yung ating espiritu. Ibinigay niya yung kaligtasan natin. Amen po ba yung salvation natin? Yun ang unang pinagaling ng Panginoon. Sabi niya, for by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. Grabe ano? Napakaganda po ng mga pangako ng Panginoon. For by one sacrifice ay isa lamang. Hindi natin kailangan na mag-alay pa ng marami. Merong kalapati, di ba, sa Old Testament? Depende sa kung anong klaseng kasalanan ang ginawa mo, ang i-offer mo na sacrifice. Kung ikaw ay sinungaling, di po ba? Kung ikaw ay nagnakaw, depende sa laki ng kasalanan mo. Pero napakaliwanag po lang sabi dito, sa mga tuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog. Di po ba? Sabi niya, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Yung cancer ng kasalanan
kasalanan. Nung dahil lamang niya sa isang paghahandog, yung buhay ng Panginoong Hesus. Yung nga naging susi para magkaroon ng kagalingan ang ating mga kasalanan. Pinagaling ang ating espiritu. Amen? Ang ating nalulupay-pay na espiritu. Pinagaling. Amen? Sabi niya sa 10:10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsan ng paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Diba? Grabe ano? Ang kailangan daw natin strong medicine. Yun lamang pala. Yun lamang palang cross ang kailangan natin para yung cancer ng kasalanan na yan ay mawala at makalaya tayo, gumaling tayo dyan. Kaya napaka-importante na maunawaan natin ano ba ang kahalagahan ng cross? Ano ba ang ginawa ng Panginoon doon sa cross? Ang dahil diyan sa cross, gumaling tayo. Amen po ba? Sabi niya, He has perfected for all time. Pinperfect niya sa isang beses lamang. Grabe ano, mula ulo hanggang paa, pinagaling ka ng Panginoon. Lahat. Kaya nga sabi, hindi pa man tayo nakakasala, hindi pa man tayo nagkakasakit. Pinagaling na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Merong mga sakit na matagal, may proseso, ang paggaling. Lagi natin tatandaan. Nagkakasakit tayo, sinasabi natin ang ating mga sarili, bakit tayo may sakit? Why? Sa kapabayaan natin sa ating physical body. Itong katawan na ito, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, doon sa Corinthian, di ba? Sabi siya, nag-iingat ng ating physical na katawan. Pero, meron tayong parte na gagawain. Amen po ba? Alagaan natin itong katawan na ito para hindi masira. Para hindi magkasakit. Kung ano-anong mga pagkain na hindi naman angkop, kinakain natin. Gaya ko, matakaw ko sa matamis. Di po ba? Mga matatawa tayo sa maaalat, kaya nagkakaroon tayo ng mga high blood o kung ano-ano pa. Sabi ni Pastor Alan kagabi, dahil magkausap kami, matulog ka na pastora kasi sanhi din ng kidney failure ang pagpupuyat. Sabi ko, ay siya, matulog na rin po kaya't para yung kidney ninyo yung lumakas. Ay biglang nagwangwang. Sabi ko, Pastor, buti na lang, hindi pa ako natutulog dahil sasakit lang ang ulo ko. Dahil magigising, di ba? Sabi ko, buti na, kaya hanggang umaga, hindi ako nakatulog na. Kasi ang hirap noon yung, di ba, yung mai-istorbo ka sa tulog. Napakahirap. Alam nyo, sa sitwasyon natin ngayon, di ba nararanasan natin ng grace ng Lord? Grabe yung grace ng Lord na papakilala sa atin. He is gracious God. Imagine mo yung madaling araw, magwawang gising. Paano kung mahulog ka sa hagdan? Pero iniingatan tayo ng Panginoon. Sa pagtawid natin sa kalsada dahil pupunta tayo sa shelter, iniingatan tayo ng Panginoon sa mga dumadaan na sasakyan. Di po ba? Alam niyo, nagrema ng gusto sa akin yung word doon sa Psalms na, di ba ang bata pag nasa loob ng tiyan, covered siya ng tubig para kahit magbundol-bundol, hindi masasaktan ng bata sa loob. Ganon ang Panginoon sa atin. Cover niya tayo ng kanyang grasya. Kinukuberan na tayo ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Hindi ba pagmamahal yun? Hanggang ngayon buhay pa tayo? Amen. Tinutulungan niya tayo na magawa yung layunin niya sa buhay natin. Dahil kung tayo lang, do you think magagawa mo tumugto? Sabi ko nga kanina, yun ang problema ko, yung malalimutin ako kung sa kulalagay yung mga daliri ko. Hindi po ba? Tinutulungan tayo ng banal na espiritu. Kaya nga sabi ng Panginoon, aalis ako, iiwanan ko sa inyong banal na espiritu para may katulong kayo. Amen. May kasama kayo. May tagapagturo kayo. Amen? Kaya pagka tumatayo ko dito, ang aking meditation, and the Spirit of the Lord is within me to preach the good news.
So, ibig sabihin, ikiniklaim ko na ang banal na Espiritu ay nasa akin. Kasi sabi niya, nasa akin para mag-share ako ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo ay hahayo, hindi tayo dapat matakot. Ang liwanag, the Spirit of the Lord is within me to preach the good news to the poor. Sino yung mga poor? Mga wala pang pagkaunawa o pagkakilala sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matakot kung tayo ay mag-share ng Word of God. Tandaan natin na commission ng Panginoon na tayo humayo, gawing disipulo ang mga tao kapag hindi natin ginawa yung kasalanan yun. Kasi kalooban ng Lord na tayo ay humayo. Para ma-share natin doon sa mga unbeliever, doon sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon, kung anong ginawa niya sa atin. Kung paano tayo nakakilala. Amen? Hindi tayo naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap sa atin. Sabi doon sa Isaiah, kinuha mo ako doon sa dulo ng walang hanggan. Imagine mo yung tiyadat, di ba? Ikaw doon sa dulo ng walang hanggan, ano ibig sabihin noon? Doon sa dulo na kung saan ay madilim ang buhay mo. Kinuha ka, pinick up ka niya at dinala ka niya doon sa liwanag. Amen? Kaya yun ang dapat nating i-share doon sa mga masishare. Ano mo dati, ganyan ang buhay ko. Madilim, walang pag-asa, walang patutunguhan. Pero ang Panginoon ay nagpakilala sa akin sa pamamagitan ng kanyang salita. At ngayon ako'y napunta doon sa liwanag, nagkaroon ng kaliwanagan ang mga nangyayari sa akin. Bakit ito nangyayari? Tinutuwanan ko ng Panginoon ko ano mga dapat kong gawin. Amen? So kaya yun po yung pinaka-strong medicine na kailangan natin upang magkaroon ng kagalingan yung cancer ng kasalanan. Yung ginawa ng Panginoong Jesus, panampalatayanan natin yun. Amen. Number 3, last, how it heals our hearts. So sabi doon, paano daw magkakaroon ng kagalingan ng ating puso? Kanina, Janet pa lang, nagkaroon na ng diagnosis, oy, may cancer ka. Stage 3, ang cancer mo. Pangalawa, ang sabi doon, kailangan daw yung matinding cure, yung matinding gamot para doon sa na-diagnose na cancer. Amen? At paano naman, at ngayon daw, paano naman i-a-apply yung gamot na yon para magkaroon ng kagalingan ng ating puso. Kasi yung puso natin, alam niyo po, sabi niya doon, nilalang tayo ng Diyos na kawangis niya. Amen? Yung puso natin ang unang-una, yun ang kawangis ng Diyos. Yun ang sinira ng demonyo. Diba? At ang sabi sa Bible, kung ano naman ang ating puso, inilalabas ng ating uso. Di po ba? Ang lahat ng pumapasok sa ating bibig ay malinis. Ang lumalabas sa ating bibig, ang marumi, ang nagpaparumi sa tao. Bakit? Galing dito sa puso. Bakit? Itong pusong ito ang sinira ng kaaway. Dinisib. Di ba sabi kay Eva? Anong sabi sa iyo? Huwag mong kakainin yung puno na yan. Di ba? Binubulong lang siya, nakipagchismisa ng ahas kay Eva. Huwag ka maniwala. Alam mo, kaya sinabihan ka niya na huwag mong kainin yung bunga ng puno na yan kasi magiging kasing tanin mo ang Lord. So naman si Eva, sabi niya, sige, testingin mo nga. I-try mo lang. Lasahan mo lang. Ganun ang kasalanan. Lagi tayong iniimbita. Hoy, Mayumi, i-try mo nga ako. Huwag ka muna magsimba. I-try mo muna ako yung kasalanan. Tingnan mo. Sasabihin mo, ay, ang sarap pala. Masarap pala. Mas mabuti pang dito na lang ako kaysa doon sa loob ng church. Ganun ang kasalanan. Iniimbita tayo. Lagi tayong iniimbitahan. Taste me. Sabi niya nga, ang sabi ng mga preacher, para daw, ang kasalanan daw ay parang credit card. Tap! Tap! And then end of the month, Okay. di ba? Use now, pay later. Ganun ang kasalanan. Lagi tayong iniimbita na subukan natin na magkasala. Kasi, alam nyo, kung minsan naiisip natin, bakit yung mga hindi kumikilala sa Panginoon parang walang problema? Parang hindi siya target ng demonyo.
ka dahil nawala ka sa kanyang kawan. Amen? Pero may pangako ang Panginoon. Sabi doon sa Lucas, ano yung pinag-aralan natin? Susubukin ka ng demonyo. Pero, ipinanalangin na kita para mapagtagumpayan mo ang pagsubok na darating sa iyo. Yung palang mga pagsubok na darating sa atin ay naipanalangin na ng Panginoon, magtatagumpay tayo doon. Amen? Kung minsan, masyado natin minimeditate ang problema. Kaya ang problema ayaw lumayas. Sabi, si ate mo ganito, magalit mag-meditate eh. Sige nga, lagyan ko siya ng lagyan. Bulungan ko siya ng bulungan. Ang anak mo ay lasenggo. Nag-cry naman si ate mo, Ben. Ito na, ang anak mo ay lasenggo. Sabi niya, huwag pag-pray niyo naman ang anak ko. Sabi niya sa talas, ang anak mo ay lasenggo. Yeah? Nawawala ka na sa focus. Doon ka na nakapokus sa anak mo. Kasi lasenggo. Ibigay mo sa Lord yan, Lord, ang anak ko lasenggo. Binibigay ko po ito sa inyo. Bahala ka, gagawin ko ang pinapagawa mo sa akin. Of course, kasama mo siya pinag-pray. Pero pag ibinigay mo ang isang bagay, huwag mo babawiin. Marinig mo lang buha, bubuhangaan mo na naman. Ay, ganito, luwi ka, takata, magluto ka, yung anak mo. No! Binigay mo sa Lord eh. Pray! Alam niyo, ganun ang ginawa ko kay Elisha noong panahon na talagang toxic siya. Dahil pag kinausap ko, magkakasala lamang kaming pareho eh. Sasagutin niya ako ng sasagutin. Ako naman, magwawala ako dahil alam ko na sasagutin niya ako. Mas lalo siya magwawala, di ba? Mas lalo mo nang iisipin na hindi ako mahal ng aking nanay. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako sa aking anak. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung paano magpakaina, kung paano magpakaama sa kanya. Tulungan mo po ako, hindi ko kaya. Alam niyo, nung humingi ako ng tulong sa Panginoon, unti-unti nagkaroon ng pagbabago. Unti-unti nakita ko na lamang, hindi na siya lumalabas ng bahay. Diba, lagi ko sinasabi, lagi akong umiyak. Wala na naman si Elisha, 4 na araw na. Tatawag kami ng pulis. Pupunta doon sa bahay namin. Una ko si Elisha, sasabihin na ng pulis, ako biseden? Sasabihin niya, Ken, sasabihin nila siya, okay, bye. Ano lang ang mga pulis dito? Basta nakita ko, okay, kalang sa ng bahay. Wala silang gagawin. Kahit tumawag ka ng pulis, hindi mo pwedeng ipanakot sa mga bata ang pulis. Kasi sabi, ako biseden, Ken, aalis na sila. Pero natutunan ko po at itinuro sa akin ng Panginoon, humingi ng tulong sa Kanya. Kaya alam niyo, ang ginagawa ko noon, nakalugod ako, umiyak ako, Lord, tulungan mo ko sa anak ko. Hindi ko talaga kaya yun. Hindi ko kaya magpakaama sa Kanya. Dahil ako ay ina, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa Kanya. Pero iparamdam mo sa Kanya yung pagiging tatay mo sa Kanya. Amen? At doon ko po nakita na unti-unti, inaayos ng Panginoon ng buhay ni Elisha. Kaya ako kanina sabi na daw sa tita niya, ano tita? Before I was toxic. Toxic daw siya. Inamin niya. So yung mga problema pinagdadaan natin, give it to God. Sabi na Panginoon, bigyan mo sa akin. Come! Lahat kayo mga nahihirapan at napapagod. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa atin, sa word lamang natin sinasabi ko binibigay. Bibigay natin, pag tumunog ang cellphone, akin natin Janet, sasagutin ko muna yung tumatawag sa cellphone ko. Ang total yung pagbibigay, tumunog ba yan tumunog, hindi mo na yung kukuhanin kasi ibinigay mo na. Wala ka nang pakialam, mabasag man ang cellphone na yan, wala kang pakialam. Kasi binigay mo na eh. Hindi mo na ito pag-aari. Pag-aari na ng pinagbigyan mo, sino pinagbigyan mo? Ang Lord. Amen. Lord, bahala ka na. Ano man ang mangyari, Lord, bahala ka sa Kanya. Alam ko, hindi mo siya pababayaan. Kasi binigay ko na siya sa iyo eh. Amen po ba? So kaya sabi dito, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my law in their heart. Sa puso daw. Ano ginawa natin? Wala pa akong mag-English. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos. Amen. Ano niya? At isusulat ko ang mga iyon
sa kanilang mga isip. Grabe, no? Grabe yung itatanim. Para pala yung, imagine natin parang ang Lord nagtanim ng seed. Unting-unting tumutubo yun na yung pananampalataya natin. Amen? At ano sabi dito? Isusulat daw sa ating isip. Kaya napaka-importante basa tayo ng ng Bible na naiiwan dito sa isip natin. Nagagamit natin kapag may mga problema dumarating. Amen po ba? Yun daw ang magiging kagalingan ng ating mga broken-hearted. Amen? Unang-una saan tayo pinagaling ng cross? How it heals our heart. Sabi niya, pinagaling tayo, sabi niya, nagkaroon tayo ng assurance ng kaligtasan. Yung ating espiritu ang unang pinagaling ng Panginoon dahil yun ang unang nasubatan. Amen. Amen, nung tayo nagkasala. Amen. Pangalawa, nagkaroon tayo, natuto tayong magpatawad. Ibig sabihin, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, past, present, future, magpatawad din tayo. Amen. Amen? Kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, hindi na gawin natin. Na-receive natin ang salvation ng libre. Hindi natin binili. Amen po ba? I-share din natin ito sa iba para sila din ay maka-receive. Amen. Anong paraw po? Nung tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng identity. Nung tayo nagkaroon ng kagalingan, nagkaroon tayo ng identity sa Panginoon. Nung tinanggap natin ang Panginoon, anong natutunan natin? Binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Naunawaan natin na tayo pala ay anak ng Diyos. May karapatan tayong tumawag sa Kanya ng tatay-tatay. Aba, Father. Pero nung tayo hindi pa tumatanggap sa Panginoon, hindi natin alam yun. Ang alam natin tatay, yung tatay dito sa lupa. Nung tinanggap natin ang Panginoon, liat-liat, unti-unti, natutunan natin na tumawag sa ating Ama. Nagkaroon tayo ng identity. Ano pa? Ang identity natin, tayo pinatawad. Diba? Akala natin tayo ay reject. Pero hindi, tayo ay accepted. Tinanggap tayo ng Panginoon. Nung tayo makipag-isa sa Kanya sa Romans chapter 8, verse 1. Diba? Tayo pinatawad. Nung tayo makipag-isa sa Kanya. Meron po ba? Paano daw nagamot ang ating puso? Dahil naunawaan ng Panginoon kung anong pain ang nararamdaman natin. Why? Dahil siya ay nagkatawang tao. Kung ano yung pain na pinagdadaanan natin, naramdaman niya yun. Kung siya nandito sa lupa. Hindi po ba? Kasi siya ay 100% God and 100% human. Kaya mga nararamdaman niya. Kapag umiiyak ka, nalulungkot ang Panginoon. Diba? Kapag tayo nalulungkot din siya. Anak, ako ang iyong kagalakan. Come to me, lumapit ka sa akin. And I will give you rest. Para pag sinabi I will give you rest, parang habang nakapikit ka, parang nakikita mo ulit na ginaganyan ka. Tulog na, baby. Pwede ba parang hinihili ka? Masarap ng ganon. Alam niyo, nung maliit si Eliza na matindi-matindi at pinagdadaanan namin mag-ina, habang nagpe-pray ako doon sa kwarto ko, nakita ko ang Lord ay nakaupo at inahaplos na yung ulo ni Eliza. Mahal na mahal ko siya. Kaya noong dumadating ang problema, of course, hindi mo naman kagad maiisip yun, di ba? Salamat na may nagpapaalala. Pastora, ang tingnan mo ay ang gagawin ng Panginoon sa buhay ng anak mo. Hindi yung pinagdadaanan niya ngayon. Amen po ba? Sa mga pinagdadaanan natin, tingnan natin ang gagawin ng Panginoon. Sa iyo at sa akin. Ano pinagdadaanan mo? May gagawin ng Lord sa buhay mo. At yung pinagdadaanan mo niyan, magiging kagamit-gamit yan. Ipagamit natin ang testimony na yan sa Panginoon. Ano pa raw? Paano tayo? Nagkaroon ng kagalingan ng ating puso. Nagkaroon tayo ng great exchange. Diba? Kung tayo dapat ay nandito. Papa ko, kinuha ng Panginoon yun. Binayaran niya ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. Pangalawa, sabi niya, nagkaroon tayo ng reconciliation sa Diyos. Dati ang laki ng awang. Kung tignan natin langit at lupa, dati pero ngayon, magkaroon tayo ng reconciliation sa Panginoon. Amen? Malaya na
ng Panginoon sa ating mga kaluluwa. Amen po ba? Ano pa? Nagkaroon tayo ng freedom from shame. Nagkaroon tayo ng kalayaan sa lahat ng ating mga kahihiyan. Ang Panginoong Isus inako na yun. Alam niyo ang sabi po sa Bible? Nang ang Panginoong Isus ay pinako sa krus, hubot-hubad siya. Yung krus na yun na makikita natin na merong nakapapo na nilagyan lang ng yun para hindi ka bastos-bastos. Pero di ba noon yung tunika na tinatawag nila, straight yun. Na ginaganon ng, yung sinusuot lang basta gano'n. Tinanggal nga yun eh. Tinanggal kaya walang sapot siya. Pinagtatawanan siya. Yun tayo eh, doon sa kasalanan ginawa natin, pinagtatawanan tayo ng demonyo. Amen? At doon iniligtas tayo ng Panginoon. Hindi mo na ito pwedeng pagtawanan dahil ito'y anak ko na. Amen? Akin na siya. Ako ang kanyang ama. Siya ang aking anak. Diba? Kaya huwag tayong mapapahiya doon sa mga pinagagawa natin kasalanan. Pinatawad na tayo doon ng Panginoon. Pinagaling na tayo doon ng Panginoon. Amen? Ano pa raw po? Sabi niya, nagkaroon tayo ng healing power. Yun na ang pinag-uusapan natin. Nakareceive ba tayo ng kagalingan? Amen. Of course, unang-una yung ating espiritu pinagaling ng Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, yung ating mga kasalanan na yun. Amen? So, meron po ba tayong natutunan? Ngayong gabi, napakarami pong pinagaling tayo ng Panginoon, mga emotional trauma, yung ating mga takot, yung brokenness natin, pinagaling ng Panginoon. Amen? So, meron po ba tayong natutunan ngayong gabi? Amen. Hallelujah! Tayo po'y dadako na